You know, so good morning mga tol. So today is ang ating day 13 sa ating Project 30 na kung saan ay mag-push up tayo ng 100 every day. So day 13 na natin ngayon. So bago pumasok, gawin na muna natin kasi kahapon ginawa ko siya after ng class. Pagkagaling ng eskwelahan, pagkasundo. So pagkatapos ko gawin noon, plakda, di ba? Sobrang antok, sobrang pagod na pagod tayo. So ngayon, bago pumasok, sikapin natin magawa muna para mamaya pagka-uwi, di sobrang pagod, no? So simulan na natin, agad-agad. So 100 ulit sa ating day 13. So route na. Right now, nasa kwarto ulit tayo. Diba? Tayo sa kwarto para wala masyadong tao. So, papel. Yung papel, kuha tayong ballpen. Ballpen. So, yung tubig, mamaya na yung tubig siguro. So, simulan na agad natin sa ating 10 push up. 10. Let's go. 1. Sakit pala sa balikat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Tulad ng dati, di ba? So, pahinga mo tayong konti tapos konting chika-chika. So, kahapon, diniscuss natin yung pinag-usapan natin yung idea ng finish what you begin or finish what you start. So, ngayon naman, bigla ko lang naisip na ang ating pag-usapan naman natin ngayon ay yung isa sa mga mantra ko, yung survive mo lang yan, di ba? So, sinasabi nga natin na tawag dito, pain is temporary, just survive the situation, bukas iba na yung kwento. So, mamaya, let's try to expound that idea, yung idea ng survive mo lang yan. So, nakaka-10 na tayo. 10, 20. Pang 20 na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 20. So, balikan natin yung sinasabi kong isa sa aking mantra, yung idea ng survive mo lang yan. So, for example, magsimula tayo sa basic na example. Let's say meron kang ubo o sipon. Di ba? So, usually tatagal lang naman yung ubo sipon 3 days. Matagal na siguro yung 1 week. So, yung idea doon, di ba? I-survive mo lang yung 3 days or 1 week na yon. Then after that, maging okay ka na. As long as hindi ka na deads, hindi ka na mamatay, 'di ba? So laging may pag-asa, 'di ba? So basta i-survive mo lang yung moment na yon. So yun muna sa sa pinaka-basic na example ay yung ubo at sipon. So mamaya iba. So basta survive mo lang 'yan. Pang 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 30. 30. And then another example, let's say ikaw naman ay isang trabahador, di ba? So kung ang sahod mo ay 15, tapos 30, let's say kakasahod mo lang ng 30, let's say November 5 pa lang, tapos ang next na sahod mo na ulit ay sa 15. So meron ka pang 10 days, di ba? So pag tinignan mo yung budget mo, nasa magkano na lang, di ba? Pag inisip mo hanggang 15, kahit anong compute mo, di talaga aabot. So ang mindset mo doon, huwag mo na isipin yung dulo. Survive mo lang muna yung araw na yon, and then
Pag after mo masurvive yung araw na yun, bukas mo na ulit isipin yung pangalawa. Hindi magugulat ka na lang, biglang may darating na pera, may blessings, di ba? So, maraming beses na, no? Sa sarili kong experience na gano'n na pag inisip mo yung pera mo talaga abot sa next sahod. So, and then all of a sudden may darating na pera. So, gano'n. So, ang mindset ko dun ay survive ko lang, no? Yung mismong moment. Huwag mo na isipin yung 5 years, 10 years, 3 years, 1 year. Isipin mo lang muna yung pinaka-araw na yun. Yung araw lang na yun. So, yun muna. Dami ko na ulit chika, no? May sumisili po. Boom! Pang 40. Ayan, sasakit pa siya. Mawang gustong balikin yung likod ko. Bahala ka dyan pag wala ka ng papa pag nabali likod ko. Ayan. Di ko ito masurvive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayun. So, 50. 40 pa lang. So, 40. So, let's cite another example dun sa idea ng survive mo lang yan. Remember yung COVID-19. So, since 2019, 2020, di ba? Ang naging mantra lang namin yun ay kailangan lang namin i-survive yung moment na yun, di ba? Sa amin, hindi masyadong naging mahirap. Kasi, kahit naka-lockdown, we still receive our salary, di ba? May sahod pa rin kami. Pero syempre, yung takot, yung risk na magkaroon ka ng COVID-19, madeds ka. Kasi alam naman natin na during that time, ang dami namatay, di ba? Hindi nila na-survive. So, kami na mga nakasurvive, o tayo mga nakasurvive, di ba? Lumipas lang din naman, di ba? At tapos na after ilang years. Diba? So, yun lang yung idea, diba? Kung hindi mo na-survive yung moment na yun, wala ka na rin ngayon. So, kaya dun pumasok ang idea na survive mo lang yan. Okay? Mamaya, try natin mag-isip pa ng iba pang example. So, pang 50 pa lang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So, example naman tayo. Another example. Okay. Pang 15 na natin to. Another example. Let's say, ikaw naman ay may utang. Di ba? May utang ka ng 1 year or 2 years. So, wag mo muna isipin yung dulo, no? Yung pinaka 2 years, malulula ka na naman ulit eh. Diba? So, ang gagawin mo, survive mo lang muna yung mismong buwan. Yung, kunyari, January lang muna. Focus ka lang muna doon. Diba? Tapos, pag na-survive mo January, bukas ulit. Next month ulit. Ganun lang until such time, yung 1 month turn into 2 months, 3 months, 6. Then, magugulat ka, nakaka 1 year ka na, diba? So, 1 year na lang. So, ganun lang ulit mindset mo. Survive mo lang every month, every single day. So, 60 na tayo. 60. Kakadaldal, di ba? Nakaka-60 na tayo. So, mamayang gabi, edi libre na ulit ako. Pwede na ako mag-cellphone mamayang gabi pagka-uwi. Ay, ako. Buhay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 60. Okay. Okay, ano pa ba? Pwede nating ibigay ng example dun sa idea ng survive mo lang yan. Let's say dun sa sa may board exam ka naman, di ba? So, survive mo lang yung board exam na yun. After mo ma-survive, wag mo muna isipin yung pag-apply. Ang next mo naman ay yung mga requirements, di ba? Pag na-survive mo na yung requirements, and then, magsusunod-sunod na yun. Diba? So, ganun lang naman.
Araw-araw lang kailangan mo lang i-survive yung bawat araw. Tapos balik ka sa day 1, di ba? Until such time, okay. After mo ma-survive yun, okay na. Kasi yung distance mo from your, ito yung, let's say ito yung target mo, tapos ikaw yung, ito ka, di ba? So itong distance lang na to, yung space na yan, yan lang yung kailangan mo i-survive eh. So ganun lang. Para mas mas tumagal ka sa buhay. So dapat ganun lang yung mindset mo. Kung ano man yung pinagdadaanan mo is either happy or loneliness or sadness, survive mo lang yun. And then after that, iba na yung kwento mo, di ba? Mas maganda pag nagawa mo yung na-survive mo yung malungkot na kabanata ng buhay mo, di ba? Mas maganda yung kwento mo dun eh. So mamaya, tuloy natin yung kwento. So 60 na tayo, pang 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 70. Okay. 70. So, ano pa ba? Ibang example. Remember nung 2019, di ko maalala. 2019, nakaranas din ako ng depression, di ba? Di ko alam kung totally depression yun dahil, o anxiety. Hindi naman ako nagpa-consult sa doktor, pero napansin ko na yung movement ko, yung ginagawa ko dati, hindi ko na ginagawa. Yung mga interest ko, tulad ng pag-jogging, pagbabasa ng libro, paglalakad-lakad, pag-exercise, bigla nawalan ako ng gana. So, feeling ko, dumanas ako ng depression or anxiety during that 2019. So, yun. Na-survive ko siya, di ba? Ngayon, okay na ako. So, ganun lang talaga. Kailangan mo lang i-survive kasi maraming tao na hindi nakasurvive. Kung hindi ko na-survive yun, malamang sa malamang, di ba? Wala na rin ako doon. So, buti na lang, no? Alam ko yung ganung idea na kung ano man yung pinagdadaanan mo, kailangan mo lang i-survive lang yun. Tapos, bukas iba na yung kwento, di ba? Mas maganda doon, meron ka nang ma-share kapag may na-meet kang ibang tao na same situation dun sa pinagdaanan mo, meron kang pwedeng ma-advise. So, yun yung kagandahan kapag nakasurvive ka sa isang trahedya o isang situation na medyo mahirap. Kasi kapag yung ibang tao nalagay sa ganun, tapos nagkataon na close mo yon or mismong nag-seek ng advice sa'yo, meron kang mapapayo, di ba? Kesa naman yung ka lang, galing lang sa nabasa mo lang sa libro, di ba? Iba yung totally experience mo talaga. So, yun. Pang 80 na tayo. So, mamaya, try pa natin mag-isip na ito pang example dun sa idea ng survive mo lang yan. No? Survive mo lang yan. Di ba? Mahirap ang buhay mo ngayon, survive mo lang yan. Di ba? Bukas, iba na yung kwento mo. Mas maganda pa yung kwento mo, di ba? Kapag meron kang pinagdaan ng mahirap, tapos na-survive mo. So, kasi yun kasing pampaganda ng kwento eh. Okay? Ito, 80. Kailangan mo ito i-survive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 80. Okay. Okay. 80. So, ano ba ibang pwede natin example? No, example natin. Yung let's say na-aksidente ka sa motor, di ba? Let's say na-aksidente ka sa motor. Huwag naman sana sa atin mangyari, di ba? So, kung hindi ka naman totally baldado, tipong gas-gas lang, paa lang, di ba? So, tatagal lang, di ba? Tatagal lang ng konti, pero kapag na-survive mo yung moment na yun, babalik ka na sa normal, di ba? So, ganun lang talaga. Sa buhay, pansinin mo, lahat naman, di ba? Sinurvive lang naman natin lahat eh. Di ba? Simula sa panganak ng nanay mo, di ba? Anong ginawa ng nanay mo? Sinurvive ka lang niya, no? Pagka-survive mo ng ganun, di naman niya na inisip yung totally future po eh.
sinurvive niya lang every single day. Tapos, until such time, yung universe na mismo yung nag-ano sa'yo. Nagilagay ko na saan ka ngayon. Di ba? So, ganun lang. Kailangan mo lang i-survive. So, right now, di ba? Kung ano man yung pinagdadaanan mo dyan, i-survive mo lang yung araw na yan, yung moment na yan. And then, lahat magiging okay na. Hindi naman total magiging okay. May mga struggle pa rin, may mga trials pa rin. Pero kailangan mo lang i-survive. Kailangan ganun lang yung mindset mo. Survive mo lang yung araw na yun. O yung moment na yun, kung ano man. Okay? So, ito na. 90 na. Malapit ko na ma-survive yung 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okay, 101 na. So, 10 plus 1. 101. So, yun muna mga tol. So, ulitin natin, di ba? Sa mga tao dyan, yung pinagdadaanan. Kaya nga pinagdadaanan, di ba? Daanan mo lang. Huwag mong tambayan, di ba? So, yun muna. So, survive mo lang yan. So, yun muna mga tol. So, ciao. Bye-bye. Day 13 to, no? Day 13.